Bumalik ako sa Capiz para magsimulang muli sa buhay ko doon sa lumang bahay ng pamilya namin. Akala ko'y wala ng tao roon. Pero pagdating ko, sinalubong ako ni Tita Letty, bata pa. Maganda, mabait at sexy. Sobrang maalaga sa akin. Parang nanay. Pero isang gabi, may narinig akong gumagapang sa bubong. At sa kisame ng kwarto ko, may butas. Doon nagsimula ang lahat. Ang tita kong hinahangaan ko sa lahat ay isa pa lang, halimaw. Bago tayo tumungo sa ating kwento, i-like mo ang video, i-share ito sa mga kaibigan mong mahilig makinig sa mga kwentong misteryo at katatakutan. Mag-comment ka na rin ng mga karanasan mong hindi mo maipaliwanag. At mag-subscribe ka sa ating channel para sa mga susunod pa nating mga kwento at dokumentaryo. Ito ang Salindilim. Ito ang kwento tungkol sa mga butas sa bubong ng mga bahay sa Capiz. Part 1. Ang pagbabalik ni Renan sa Capiz. Hindi ko inakala na babalik ako sa lugar na ito. 3 taon na ang nakaraan nang umalis ako sa Capiz. 3 taon na akong nakatira sa Maynila, naghahabol ng pangarap na hindi naman pinaburan ng tadhana. Ngayon, hawak ko ang susi ng lumang bahay ni Lola Ursula, nakatingin sa pamilyar na bakod na puno ng kalawang at mga halamang gumagapang. Ang dahilan ng pagbabalik ko, nawalan ako ng trabaho. Hindi lang trabaho, nawalan din ako ng pamilya. Nagsawa na ang mga kapatid ko sa mga utang ko. Nagsawa na ang mga magulang ko sa mga pangako kong hindi ko naman natutupad. Umuwi ka na lang sa Capiz, sabi ni Mama bago niya ako talikuran sa huling pag-uusap namin. Baka doon mo mahanap ang sarili mo. Kaya, heto ako ngayon, naglalakad papunta sa bahay na akala ko'y matagal nang walang nakatira. Ang sabi nila, pagkamatay ni Lola Ursula, 2 taon na ang nakakaraan, walang nag-alaga sa bahay. Kaya naman nagdesisyon na ako na bumalik dito, ayusin ang buhay ko, at siguro magtayo ng maliit na negosyo. Pero pagkabukas ko pa lang ng pinto, may boses na sumalubong sa akin. Renan, ikaw ba yan? Napatigil ako bigla. Kilala ko ang boses na iyon. Si Tita Letty, kapatid ng tatay ko, kababata ng nanay ko, at isa sa mga pinakamababait na tao na nakilala ko noong bata pa ako. Pero hindi ko inasahan na nandito pa siya sa bahay ni Lola Ursula. Lumabas siya mula sa kusina, ngumiti ng malaki, at tumakbo papunta sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang pagdikit ng dibdib niya. At amoy niya ay parang sampagwita na may halong amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Salamat sa Diyos at umuwi ka na. May makakasama na ako, sabi niya, habang hawak pa rin ang mga braso ko. Mag-isa lang ako dito simula noong namatay si Nanay Ursula. Tinitigan ko si Tita Letty ng mabuti. Alam kong 5 taon lang ang tanda niya sa akin sa edad. Ako'y 23, siya'y 28. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi siya tumatanda. Ang balat niya'y makinis pa rin parang porselana. Ang mata ay malinaw at ang katawan ay parang dalaga pa rin. Maganda pa rin siya at may kakaibang sex appeal na hindi ko napapansin nung bata pa ako. Tita, matagal ka na bang nandito? Tanong ko.
habang medyo nagtataka. Ilang buwan na rin, sagot niya. Hindi ko kayang tiisin na walang nag-aalaga sa bahay ni Nanay Ursula. Tsaka, tumigil siya sandali at naghihintay ako na may bumalik sa pamilya. Pumasok kami sa loob ng bahay. Malinis ang lahat. Mas malinis pa kaysa sa tanda ko noong bata pa ako. Amoy ng mga bulaklak ang hangin at parang bagong linis ang sahig. Sa mesa, may nakahanda ng pagkain. Adobong manok, kanin, at sinigang na isda. Para sa iyo yan, sabi ni Tita Letty, ngumiti. Alam kong gutom ka na. Habang kumakain ako, kwento niya sa akin ang nangyari sa bahay matapos mamatay si Lola Ursula. Walang pumunta, walang nag-alaga. Kaya naman niya naisipan na tirhan na lang ito upang hindi masayang ang lahat. May trabaho ka ba dito, tita? Tanong ko. May mga ginagawa ako, sagot niya. Hindi direkta. Pero ang importante, may kasama na ako ngayon. Pagkatapos kong kumain, ginabayan niya ako sa kwarto ko. Ang dating kwarto ng tatay ko noong bata pa siya. Ang kwarto ay malinis din. May malaking kama, aparador, at bintana na nakaharap sa likod bahay kung saan may malalaking puno ng mangga. Pero napansin ko agad ang isang bagay na kakaiba. Sa kisame, sa gitna ng kwarto, may maliit na butas. Bilog, halos kasing laki ng drum at mukhang sinadya. Tita, ano yung butas sa kisame? Tanong ko. Sumilip si Tita Letty sa itaas. Ngumiti. Ah, yan. Para sa bentilasyon lang yan. Mainit kasi dito kapag tag-init. Ginawa yan ni Nanay Ursula para may hangin na pumapasok dito sa kwarto. Tumango ako, pero may kakaiba sa sagot niya. Parang hindi siya komportable sa tanong ko. Matulog ka na, sabi niya, at sabay hinawakan ang balikat ko. Pagod ka na. Bukas, pag-uusapan natin ang mga plano mo. Nang umalis na siya at naiwan ako mag-isa sa kwarto, tumingala ulit ako sa butas sa kisame. Hindi ko alam kung bakit, pero may nakakatakot na pakiramdam ako habang nakatingin doon. Parang may mata na nakatingin pabalik sa akin. Humiga na ako sa kama, pero parang hindi ako makatulog. May mga tunog na galing sa labas, tunog ng mga kulisap, tunog ng hangin sa mga dahon, at minsan, tunog na parang may gumagapang sa bubong. Nang nakatulog na ako, ang panaginip ko'y puno ng mga mata na nakatingin sa akin mula sa butas sa kisame. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, i-like mo naman ang video at mag-subscribe ka sa channel. Part 2. Tunog sa kisame at mga aninong dumadaan. Ginising ako ng malakas na tunog sa bubong. Parang may malaking hayop na tumalon sa itaas. Tapos kumalat ang yapak papunta sa iba't ibang direksyon. Tumingala ako sa butas sa kisame, pero madilim lang ang nakikita ko. Tumayo ako at nakinig. Tahimik na ulit ang lahat. Tiningnan ko ang orasan. 3:00 ng umaga. Bumalik ako sa pagkakahiga, pero hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Hanggang sa umaga, nakinig lang ako sa mga tunog sa itaas. Kinabukasan, habang nagsasaing si Tita Letty, kinuwento ko sa kanya ang mga narinig ko. Mga pusa lang yan, sabi niya. Hindi man lang tumingala mula sa ginagawa niya. Maraming pusa dito sa bubong, minsan mga matching din.
Pero ang lakas ng tunog, tita, parang tao. Ngumiti siya, lumapit sa akin at hinawakan ako ng marahan sa aking pisngi. Renan, stressed ka lang siguro. Baka naninibago ka lang ulit sa lugar na ito. Masasanay ka rin sa pamamalagi mo rito. Pero hindi ako naniniwala sa mga pusa at matching. Sa mga sumunod na mga gabi, mas lalong lumala ang mga tunog. Hindi lang gumagapang, parang may mga nag-uusap sa itaas. Mga boses na hindi ko maintindihan. Mga salitang hindi Tagalog o Ilonggo. Isang gabi, nakita ko ang isang anino. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame nang biglang may dumaan sa butas. Mabilis lang, parang anino ng tao, pero hindi ko makita ang mukha. Sumigaw ako, tumayo, pero nang tiningnan ko ulit ang butas, wala naman akong makita. Tumakbo ako sa sala kung nasaan si Tita Letty. Nanonood siya ng TV, nakahiga sa sofa. Nakasuot ng manipis na nightgown na nagpapakita ng mga kurba ng katawan niya. Tita, may nakita akong tao sa kisame. Tiningnan niya ako, nag-aalala. Ano? Tao? Sa butas sa kisame, may dumaan na anino. Tumayo siya, lumapit sa akin at hinawakan ang mga kamay ko. Mainit ang mga palad niya at may kakaibang amoy, amoy ng lupa at dugo. Renan, wala namang tao sa kisame. Imposible yan. Ang taas ng butas, hindi makakapasok ang tao doon. Pero nakita ko, shhh! Inilapat niya ang kanyang daliri sa aking mga labi at sabay na hinila niya ako papunta sa kusina. Ipaghahanda kita ng 3:00. Makakatulong yan sa'yo. Habang naghahanda siya ng tsaa, nakatingin ako sa kanya. Kahit gabi, hindi siya mukhang pagod. Ang damit niyang panloob ay bumabakat at halos kita sa kanyang nightgown. Ang balat niya'y makinis pa rin. Ang mga mata'y malinaw at ang kilos ay parang may mga lihim na alam. Tita, ilang taon ka na ba? Natigil siya sa pagkakahalo ng 3:00. Bakit mo naman yan naitanong? Wala lang, parang hindi ka kasi tumatanda. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mga mata. Nakakaganda kasi ang hangin dito sa Capiz, Renan. Tsaka, healthy ako. Hindi ako nag-aalala sa maraming bagay. Ininom ko ang tsaa. Lasang herbal, may kasamang lasa na hindi ko makilala. Pagkatapos kong inumin iyon, ay bigla na lang akong nakaramdam ng pagkaantok. Matulog ka na, sabi ni Tita Letty. Bukas, samahan mo ako, maglibot tayo sa bayan. Makikita mo na normal lang ang lahat dito. Pero bago ako bumalik sa kwarto, nagtanong ako, Tita, bakit maraming bahay dito na may butas sa bubong? Natigil siya sa paglalakad. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kanina, habang naglalakad ako sa paligid, napansin ko na halos lahat ng bahay ay may ganun ding butas sa bubong. Parang kaparehas sa atin. Matagal siyang natahimik. Tapos ngumiti siya ulit, pero mas malamig ang ngiti niya ngayon. Ventilasyon, Renan. Mainit dito, kaya kailangan ng butas para sa hangin. Tumango ako, pero alam kong may mali sa sagot niya. Hindi lahat ng bahay ay may butas sa bubong. At ang mga nakita ko,
Hindi mukhang para sa bentilasyon. Mas mukhang mga daan. Mga daan para sa kung anumang gumagapang sa gabi. Bumalik ako sa kwarto, pero bago ako humiga, kinuha ko ang upuan at inilagay ko sa ilalim ng butas sa kisame. Hindi ako matutulog nang hindi ko alam kung ano ang nakikita ko kanina. Inantay ko ang 3:00 ng umaga. Nung oras na iyon, narinig ko na naman ang mga tunog sa bubong. Pero ngayon, handa ako. Umakyat ako sa upuan at sumilip sa butas. Hindi ko inasahan ang nakita ko. May mga mata na nakatingin sa akin. Hindi 1, 3, 4 na pares ng mga mata. Pula, nakanganga, at para bagang gutom ang mga ito. Nang makita nila ako, nagsimulang gumapang papalapit sa akin. Parang mga hayop na nakakita ng pagkain. Nahulog ako mula sa upuan. Sumigaw, pero walang dumating na tulong. Nang tumayo ako at sumilip ulit, wala na akong makita. Pero alam kong hindi ko lang iniisip ang lahat. May mga nilalang sa bubong at ang butas sa kisame ay hindi para sa bentilasyon. Ito ay kanilang daan para sa amin. Kung umabot ka sa parteng ito, i-comment mo naman kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan ang inabot ng kwentong ito. Part 3. Ang misteryo ni Tita Letty. Hindi ko na nabanggit kay Tita Letty ang nakita ko sa butas. Sa halip, sinimulang ko siyang bantayan. May mga kakaiba sa kanya. Hindi lang ang hitsura niyang hindi tumatanda, kundi pati na rin ang mga kilos niya. Minsan, nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng sala, nakapikit at parang nakikinig sa mga tunog na hindi ko marinig. Minsan naman, nakita ko siyang nangungulekta ng mga kalat na damit sa sahig, mga damit ko na hindi pa nalalabhan, at inaamoy niya ito ng matagal bago niya ilagay sa labahan. Isang hapon, habang naglilinis ako sa bahay, napansin ko ang isang maliit na kahon na nakatago sa likod ng aparador ni Tita Letty. Nakita ko itong nagbubukas ng kahon minsan, pero kapag lumalapit ako, sinabarado niya kaagad. Ngayong wala siya, nagtungo siya sa bayan para mamili. Naisipan kong tingnan kung ano ang laman ng kahon na iyon. Binuksan ko ang aparador. Sa pinakaloob na sulok, nakatago ang isang lumang kahong gawa sa kawayan. May mga taling plastik sa paligid at may mga nakasulat na simbolo sa takip na hindi ko nabasa. Kinuha ko ang kahon at binuksan. Ang una kong nakita ay mga anting-anting. Iba't ibang uri, may mga perlas, may mga buto ng hayop, may mga nakasulat sa papel na may mga salitang Latin at mga salitang hindi ko kilala. Sa ilalim ng mga anting-anting, may mga litrato. Ang pinakamataas na litrato ay isang pamilyar na mukha, si Lola Ursula, pero mas bata siya sa larawan iyon. Nakaupo siya sa harap ng bahay na ito, ngumingiti, pero may kakaibang ngiti. Sa likod niya, makikita ang bubong ng bahay at tandang may butas din doon. Sa likod ng litrato, may nakasulat, "Para kay Letty, ikaw ang magpapatuloy ng mana sa ating pamilya. Huwag mong kalilimutan ang lahat ng mga itinuro ko sa iyo." Ang butas sa bubong ay hindi lamang daan, ito ay kapangyarihan. Napabasa ako ng mahaba.
nagsimula akong magbasa ng iba pang mga papel sa kahon. May nakita akong sanaysay na parang diary entries ni Lola Ursula. Oktubre 15, 1987, namatay na si Ate Rosa. Naikwento ko na kay Letty ang tungkol sa aming pamilya. Hindi siya naniniwala sa una, pero nang ipakita ko sa kanya ang totoo, ang aming totoong katauhan, natakot siya. Pero tanggap niya na ang mana. Wala siyang pagpipilian. Enero 3, 1990. Si Letty ay natutong magpalit ng anyo. Mas magaling pa siya kaysa sa akin. Mas makinis ang balat niya. Mas mabango ang amoy. At mas maraming mabibiktima. Rason kung bakit ipinagmamalaki ko siya sa iba. Mayo 12, 1975. Dumating si Ben sa bahay kasama ang mga anak niya. Si Renan ay napakabait na bata. Nakatawa ako nang makita ko kung paano siya tingnan ni Letty. Baka sakaling siya ang susunod na magpapatuloy ng mana sa aming pamilya. Nanginig ang mga kamay ko habang binabasa ko ang mga entry na iyon. Kasama namin, ano ang ibig nilang sabihin ni Lola Ursula? Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Disyembre 20, 2018. Ramdam ko na ang tawag ng kamatayan. Hindi na ako kasing lakas noon. Pero bago ako mamatay, kailangan ko nang ipasa kay Letty ang lahat ng kapangyarihan. Ang proseso ay nakakatakot, pero kailangan niya itong gawin. Siya na ang magiging pinuno ng mga aswang dito sa aming lugar. Napatayo ako. Nanginginig. Aswang? Si Tita Letty ay aswang? Tiningnan ko ulit ang mga larawan sa kahon. May nakita akong group picture. Si Lola Ursula kasama ang iba pang mga tao sa barangay. Lahat sila ay nakangiti, pero may kakaibang tinta sa mga mata nila. At sa likod ng picture, may nakasulat. Ang mga kasama sa barangay sanktuaryo, lahat kami ay hindi na ordinaryong tao. Sanktuaryo, iyon ang pangalan ng barangay na ito. Nagsimulang tumulo ang pawis ko. Lahat ng mga nakikita ko, lahat ng mga narinig ko, totoo pala ang lahat. At si Tita Letty, ang taong pinakamamahal ko at pinagkakatiwalaan ko, ay isang halimaw. Pero may isang tanong pa na dapat kong sagutin. Kung aswang siya, bakit hindi niya ako kinain? Bakit niya ako inaalagaan? Narinig ko ang tunog ng pinto. Bumalik na si Tita Letty. Mabilis kong isinara ang kahon at inilagay sa dating lugar. Tumakbo ako sa sala at nagkunware na nanunood ng TV. Renan! Narito na ako. Tawag niya mula sa kusina. Nandito ako, tita. Sagot ko, pero nanatanginit ang boss ko. Pumasok siya sa sala. Bit-bit ang mga pinamili. Nakangiti siya, pero hindi ko na alam kung alin sa mga ngiti niya ang totoo at alin ang mga pagkukunwari. Nagluto ako ng adobong baboy para sa hapunan. Sabi niya, paborito mo yan, di ba? Tumango ako, pero nakatingin ako sa mga mata niya. Parang may nakatagong hayop sa loob na naghihintay lang na makalabas. Tita, sabi ko, sinusubukan kong maging normal ang usapan. Pwede ba akong magtanong? Siyempre, ano yon? Gaano mo na katagal kilala si Lola Ursula?
Natigil siya sa paghahanda ng pagkain. Tinarang niya ako ng matagal. Bakit mo na itanong? Wala lang. Curious lang ako sa kasaysayan ng pamilya namin. Umupo siya sa harap ko, mas malapit kaysa sa normal. Amoy niya ay mas malakas ngayon. Hindi na amoy sampagwita. Amoy ng lupa, dugo, at may kasamang mabahong hindi ko matukoy. Si Nanay Ursula, simula niya, ay naging nanay ko nang mamatay ang mga magulang ko. Inalagaan niya ako, tinuruan niya ako ng lahat ng kailangan kong malaman, at ngayon nawala na siya. Ako naman ang mag-aalaga sa mga naiwan niya. Mga naiwan niya? Ngumiti siya, at ngayong malapit ako sa kanya, nakita ko na ang mga ngipin niya ay mas matalim kaysa sa normal. Ikaw, Renan, ikaw ang naiwan niya sa akin. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, nakapag-subscribe ka na ba? Subscribe na. Part 4. Alamat ng mga bubong at sumpa ng pamilya. Hindi ako nakatulog ng maayos matapos ang pag-uusap naming na iyon ni Tita Letty. Ang mga salitang ikaw ang naiwan niya sa akin ay patuloy na umuulit-ulit sa aking isipan. Ano ang ibig niyang sabihin? At kung totoo nga na siya ay aswang, ano ang plano niya sa akin? Kinabukasan, habang nagtutuloy si Tita Letty sa mga gawaing bahay, naisipan kong lumabas at makipag-usap sa mga kapitbahay. Baka matutunan ko ang mas marami tungkol sa kasaysayan ng lugar na ito. Pero nang magsimula akong lumakad sa barangay, napansin ko ang kakaibang katahimikan. May mga bahay na may mga tao, pero konti lang ang nakikita ko sa labas. At ang mga nakausap ko, parang may takot sa mga mata. Ikaw pala ang pamangkin ni Letty, sabi ng isang matandang babae na nakita ko sa may sari-sari store. Matagal ka na ba niyang kasama? Kakadating ko lang po, sagot ko. Kayo po, kilala po ninyo si Tita Letty? Nagtinginan ng matanda at kasama niyang isa pang babae. May kakaibang titig sa kanilang mga mata. Oo naman, kilala namin siya. Mabait siya, sagot ng isa. Pero ano po? Wala, mag-iingat ka lang. Hindi na nila ako sinagot ng direkta sa mga tanong ko. Parang may takot sila na magsalita. Nagtungo ako sa kabilang sitio ng barangay, sa lugar na malayong malayo sa aming bahay. Doon, nakasalubong ko ang isang matandang lalaki na nagbebenta ng mga gulay sa isang malit na kariton. Kuya, tawag ko sa kanya, pwede po ba akong magtanong tungkol sa barangay sanktuaryo? Napatingin siya sa akin, sinulyapan ng direksyon kung saan ako nanggaling. Bakit? Taga roon ka ba? Opo, kasama ko si Letty. Naging maputla ang mukha niya. Tinarang niya ako ng matagal. Ikaw, sabi niya, kailangan mong lumayo sa lugar na yan. Hindi mo alam ang kasaysayan ng sanktuaryo. Ano pong kasaysayan? Tiningnan niya ang paligid, parang natatakot na may makarinig. Tapos hinila niya ako sa mas liblib na sulok. Ang barangay sanktuaryo, simula niya, ay hindi ordinaryong lugar. Matagal na roon ang mga nilalang na hindi tao. Mga nilalang, mga aswang, bulong niya. Ang mga butas sa bubong ng mga bahay roon, hindi yan para sa bentilasyon. Yan ang mga daan nila para makapangbiktima ng hindi napapansin. Nanginig ako,
Kaya pala may mga butas sa lahat ng bahay. Ang mga naninirahan doon, patuloy niya, hindi na lahat tao. Marami na sa kanila ang tumanggap sa sumpa ng pagiging aswang at ang mga hindi pa na-convert, tahimik lang kasi takot. Si Letty po, tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Si Letty, sabi ng matanda, ay isa sa pinakamalakas sa kanila. Siya ang tagapagmana ni Ursula. At ngayon na namatay na si Ursula, siya na ang pinuno ng lahat. Walang salita akong manaibalik sa matanda kasi halos hindi ako makapagsalita sa mga nalaman ko. Pero may isang tanong pa ako na kailangan ng kasagutan. Kuya, may paraan po bang matalo ang mga aswang? Ngumiti siya, pero malungkot ang ngiti. Meron, pero mahirap. Kailangan mo ng malakas na pananampalataya, mga sagradong bagay, at alam mo kung saan ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan. Pinagmumulan? Ang mga butas sa bubong, anak. Yan ang kanilang portal sa mundo ng mga tao. Kapag nasira mo ang portal, mawawala sila ng kanilang lakas at manghihina sila. Nagpasalamat ako sa matanda at bumalik sa bahay. Pero bago ako pumasok, napansin ko na nakatingin si Tita Letty sa akin mula sa bintana. May ngiti siya pero may kasamang inis sa mga mata. Nasaan ka? Tanong niya nang pumasok ako. Naglakad lang po sa paligid, tita. Nakausap mo ba ang mga kapitbahay? Konti lang po. Lumapit siya sa akin. Amoy niya ay mas malakas ngayon. Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang dalawang kamay. Renan, sabi niya, importante sa akin na magtiwala ka sa akin. Hindi lahat ng maririnig mo tungkol sa amin ay totoo. Amen? Sa pamilya natin, sabi niya. May mga tao dito na galit sa pamilya natin dahil sa mga lumang alitan. Pero ikaw ay ligtas sa akin basta't maniwala ka lang. Tumingala ako sa mga mata niya. Nakita kong may kumikindat na kulay roho sa loob. Hindi na ako nagtanong pa. Tumango lang ako at pumunta sa kwarto. Pero sa gabing iyon, hindi ako natulog. Sa halip naghanda ako. Kunin ko ang mga natitirang anting-anting mula sa kahon ni Tita Letty. Pati ang picture niya na naka-nightgown at nagsalsa. Nagdasal ako at naghintay sa tamang panahon. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong makita si Tita Letty sa kanyang totoong anyo. At dapat akong magdesisyon, mawawala ba ako o lalabanan ko siya? Kung umabot ka sa parte ng video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-comment. Part 5. Ang pagsisiwalat ng tunay na katauhan. Ang araw na iyon ay naging pinakamahaba sa buong buhay ko. Habang ginagawa ni Tita Letty ang mga regular niyang gawain sa bahay, ako naman ay naghahanda sa planong gagawin ko sa gabi. Kunin ko ang lahat ng anting-anting na nakuha ko mula sa kanyang kahon, mga kandila mula sa aparador, at isang maliit na bote ng holy water na nakita ko sa isang lumang drawer. Nagantay ako hanggang hating gabi. Si Tita Letty ay pumasok na sa kanyang kwarto at narinig kong natutulog na siya o nagkunwaring natutulog. Bandang 12:30 ng gabi, nagsimula ko ang operasyon ko.
Mabuti na lang at natutunan ko sa mga pelikulang horror kung paano maging tahimik habang gumagalaw sa dilim. Tumayo ako mula sa kama at hinawakan ang upuan na ginamit ko sa nakaraang mga gabi. Pero sa halip na sumilip sa butas, desisyon ko na siguraduhin kung ano talaga ang gingawa ni Tita Letty tuwing gabi. Lumabas ako sa kwarto at naglakad papunta sa sala. Nakita kong bukas ang pinto ng kwarto ni Tita Letty, pero wala na siya doon. Nasaan siya? Narinig ko ang maliliit na tunog mula sa kusina. Dahan-dahan akong lumapit doon. Nakita kong nakabukas ang likurang pinto ng bahay. Lumabas ako sa bakuran at sumilip sa paligid. Nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingin sa buwan. Nakasuot siya ng puting damit, pero may kakaibang postura. Parang hindi siya tao sa postura niya. Habang pinapanood ko siya at nagjadyako, nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga braso ay naging mas mahaba. Ang mga daliri niya ay tumubo ang mga matalas na kuko. At ang mukha niya, hindi ko malilimutan ang nakita ko. Ang pisngi niya ay naging mas payat. Ang mga mata ay naging pula. At ang bibig ay bumukas para ipakita ang mga ngipin na parang mga pangil ng hayop. Nagsimula siyang gumapang sa lupa. Hindi na tumakad. At ang bilis niya, parang hindi tao. Tapos biglang nawala siya. Hindi ko nakita kung saan siya pumunta. Natatakot na ako. Bumalik ako sa loob ng bahay. Pero habang naglalakad ako pabalik sa kwarto ko, narinig ko ang mga tunog sa bubong ulit. Mas malakas ngayon. Mas maraming yapak. Umakyat ako sa upuan at sumilip sa butas sa kisame. Hindi ko inasahan ang nakita ko. Nakita ko si Tita Letty, pero hindi na siya ang Tita Letty na kilala ko. Nakausap siya sa butas, nakabitin sa mga troso ng bubong, at may hawak siyang isang malaking piraso ng laman. Duguan ang laman niya, at habang nakikita ko, kinakain niya ito ng hilaw. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Ngiti na puno ng dugo. "Renan," sabi niya. Pero ang boses niya ay hindi na ang boses na kilala ko. Mas mababa, mas nakakatakot. "Nakita mo na ako." Hindi ako makagalaw. Nakatitig lang ako sa kanya habang nakabitin sa kisame. Kinakain ang dugo ang laman na hawak niya. Ang mga mata niya ay parang umiilaw ng pulang liwanag. At ang mga kuko niya ay napakahaba. "Renan," ulit niya. Ngumiti pa rin. "Hindi mo ba ako nararamdaman? Dugo mo ang bumabalik dito sa bahay na ito." "Ano? Anong klaseng nilalang ka?" Tanong ko, nanginginig ang boses. Tumawa siya, tawa na parang nakarinig ng masayang balita. "Ako si Letty, ang inyong kamag-anak. Pero hindi lang ako ordinaryong tao, Renan. Ako ang tagapagmana ng lahat ng kapangyarihan ni Nanay Ursula. Ako ang bagong reyna ng mga aswang sa sanktuaryo." Nahulog ako mula sa upuan, pero hindi ako tumakbo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nakatitig ako sa isang aksidenteng hindi ko maiiwasang panoorin. Bumaba siya mula sa kisame. Hindi siya lumanding sa sahig, kundi gumapang muna siya sa pader bago bumaba. Ang galaw niya ay hindi natural, parang butiki na may kasamang abilidad ng tao. "Renan," sabi niya,
Lumapit sa akin habang nakatayo ako sa gilid ng kama. "Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan." "Bakit hindi?" "Dahil..." Lumapit siya sa akin hanggang sa ramdam ko na ang hininga niya sa mukha ko. "Ikaw ang susunod." "Susunod sa ano?" "Sa ating pamilya, sa ating uri." Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang mga kamay niyang may mga mahahabang kuko. Si Nanay Ursula ay nagturo sa akin kung paano mag-convert ng mga tao. At ikaw, Renan, ay napili na namin simula pa noong bata ka. Natulak ko siya palayo sa akin. "Hindi! Hindi ako magiging tulad mo." Tumawa siya ulit. "Wala kang choice, Renan. Nakatikim ka na ng pagkain na may kasamang dugo namin. Nalanghap mo na ang amoy namin. Nakita mo na ang aming totoong anyo. Hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay." Naalala ko ang mga pagkaing inihanda niya para sa akin, ang mga tsaa na binigay niya tuwing gabi, at ang mababangong amoy na laging kasama niya. Lahat ng iyon ay may mga elemento na magbabago sa akin. Ang proseso, patuloy niya, ay medyo masakit sa una, pero pagkatapos noon, magiging libre ka na. Hindi mo na kailangan mag-alala sa pagkain, pera o mga problema ng mga ordinaryong tao. Magiging mahalagang miyembro ka ng aming komunidad. At kung hindi ko tatanggapin, ang ngiti niya ay naging mas malamig. "Kung hindi mo tatanggapin, Renan, ikaw ay magiging pagkain." Tumayo siya ng matagal sa harap ko, naghihintay ng sagot ko. Ang mga mata niya ay patuloy na kumikindat ng pulang liwanag, at ang mga kuko niya ay patuloy na tumutubo. "Magbigay ako sa iyo ng 3 araw, sabi niya. 3 araw para mag-isip. Pagkatapos noon, kailangan mo nang magdesisyon." Lumapit siya sa bintana at sumilip sa labas. "Ang mga kapitbahay natin," sabi niya, "ay may mga choice din dati. Ang mga nakikita mo ngayon na mga tahimik na kapitbahay, mga iyon ay mga taong nagpapalit anyo na rin. Ang mga hindi pa nagpapalit anyo, takot lang kaya tahimik." "Bakit ninyo ginagawa ito?" tanong ko sa kanya. "Ginagawa namin ito," sabi niya. Humarap ulit siya sa akin. "Dahil kailangan namin ng mga kasama. Hindi kami maaaring mabuhay ng mag-isa. Kailangan namin ng mas maraming miyembro para maging mas malakas ang aming komunidad." Umupo siya sa kama, sa tabi ko, pero hindi na siya yung dating Tita Letty. Ang katawan niya ay mas payat ngayon. Ang balat ay mas gray, at ang mga mata ay permanenteng pula na. "Matulog ka na, Renan," sabi niya. "Bukas, ipapakita ko sa iyo ang aming mundo. Makikita mo kung gaano kaganda ang buhay bilang isa sa amin, bilang isang aswang." Tumayo siya at naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Pero bago siya tuluyang nawala, tinarang niya ako. "Huwag mong subukang tumakas," sabi niya. "Hindi mo kakayanin, at kahit saan ka man magpunta, hahanapin ka namin, hahanapin kita. Dahil alam ko na ang amoy mo, inaamoy kita habang natutulog ka, pati ang mga damit mo ay akin na ring inamoy. Kaya hindi ka makakapagtago sa akin. Mahahanap at mahahanap kita kung sakaling umalis ka." Nang nag-isa na ako sa kwarto, umupo ako sa sahig at nag-isip. 3 araw, may 3 araw akong para magdesisyon kung magiging halimaw ba ako
o magiging kwento na lang. Pero habang nakaupo ako doon, naisip ko ang mga salita ng matandang lalaki kanina. May paraan daw para matalo ang mga aswang. Kailangan ko lang sirain ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan. Ang mga butas sa bubong. Kung totoo ang sinabi niya, baka may pag-asa pa ako. 3 araw, kailangan kong gumawa ng plano. Kung umabot ka sa parteng ito, i-comment mo naman kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan ang inabot ng kwentong ito. Part 6. Ang desisyon. Lumaban o lumamon? Kinabukasan, gumising ako na parang walang nangyari. Si Tita Letty ay nagluto na naman ng almusal. Nakangiti sa akin at mukhang normal na tao ulit. Pero alam ko na ang totoo. Nakita ko na ang kanyang totoong anyo. Magandang umaga, Renan. Bati niya sa akin. Kumain ka na. May mga pupuntahan tayo ngayon. Hindi ako kumain. Sa halip, nagtanong ako. Saan tayo pupunta? Ipapakita ko sa iyo ang aming lugar. Sagot niya. Makikita mo kung paano kami nabubuhay, kung paano kami nag-o-organize, at kung bakit mas maganda ang buhay sa aming mundo. Sumama ako sa kanya, pero hindi dahil gusto ko. Sumama ako dahil kailangan kong malaman ang mga bagay tungkol sa kanilang sistema para makahanap ng paraan na makakatakas. Naglakad kami sa mga bahay na may mga butas sa bubong. Sa bawat bahay na pinupuntahan namin, pinapakilala niya ako sa mga residente. Lahat sila ay nakangiti, mabait at normal na mukha. Pero nakikita ko sa mga mata nila ang parehong pulang kinkindat na nakita ko kay Tita Letty. Si Renan, pakilala niya sa akin sa mga kasama niya, ang bagong miyembro namin. Bagong miyembro? Tanong ng isa. Oo, 3 araw pa lang, pero sigurado na ako na sasama siya sa amin. Hindi ako nagsalita. Tumango lang ako at nagmamasid sa paligid. Sa huling bahay na pinuntahan namin, nakita ko ang isang pamilya. Nanay, tatay at 2 anak na lalaki. Lahat sila ay normal na mukha. Pero pagtitig ko sa kanila ng malapitan, nakita ko na ang mga ngipin nila ay medyo matalas at ang mga mata ay may bahid ng pula. Ang pamilyang ito, sabi ni Tita Letty, ay isa sa mga pinakabago namin dito. 3 buwan na lang silang miyembro, pero tingnan mo kung gaano sila kasaya. Nakausap ko ang ama ng pamilya. Kuya, masaya po ba kayo dito? Tanong ko. Ngumiti siya, pero may lungkot sa mga mata. Masaya naman, sagot niya. Walang problema sa pagkain, walang problema sa pera, pero ano? Tinarang niya si Tita Letty na nakikipag-usap sa nanay ng pamilya. Minsan, hinahanap-hanap namin ang dating buhay namin, bulong niya. Pero hindi na namin pwedeng balikan. Bakit hindi? Dahil kapag miyembro ka na nila, miyembro ka na habang buhay. Walang paraan para bumalik sa pagiging tao. Naaalala ko ang sinabi niya at doon ko na-realize na kung magpapalit anyo ako, wala nang balikan. Habang buhay akong magiging halimaw. Pagbalik namin sa bahay, umupo kami sa sala. Ano ang impresyon mo? Tanong ni Tita Letty. Mukhang okay naman sila. Sagot ko, trying to sound neutral. Okay lang?
Renan, sila ay mas masaya kaysa sa mga ordinaryong tao. Walang stress, walang mga problema sa buhay, at may permanent na komunidad na mag-aalaga sa kanila. Tita, tanong ko, ano ang nangyayari sa mga taong hindi sumasama sa inyo? Napatigil siya sa pag-inom ng tubig at tumapon ang ibang tubig sa may dibdib niya. Nabasa ang damit, rason kung bakit nakita ko ang dibdib niya na napakala. Bakit mo na itanong? Curious lang ako. Ang mga taong hindi sumasama sa amin, sabi niya dahan-dahan, ay nagiging problema sa aming komunidad. Kaya hindi namin sila pinahayagang mabuhay. Kinikilabutan ako sa sagot niya, pero hindi ko ipinakita. Sa susunod na 2 araw, ginawa ko ang lahat para planuhin ang pagtakas ko. Hindi pwedeng basta akong takas kasi sinabi niya na hahanapin nila ako. Kailangan kong sirain ang sistema nila, ang mga butas sa bubong. Naalala ko ang sinabi ng matandang lalaki. Ang mga butas ay ang portal nila sa mundo ng mga tao. Kapag nasira ko ang portal, mawawala ang kanilang lakas. Sa 3 gabi, handa na ako. Naghintay ako hanggang hating gabi. Kunin ko ang lahat ng mga gamit na nakuha ko. Mga anting-anting, holy water, mga kandila, at isang maliit na bote ng langis ng niyog na nakita ko sa kusina. Ang una kong target ay ang butas sa sarili kong kwarto. Umakyat ako sa upuan at sumilip sa butas. Walang makita, pero ramdam ko ang malamig na hangin na galing doon. Binuhos ko ang holy water sa butas. Tapos sinindihan ko ang kandila at idinasal ko sa ibabaw ng butas. Biglang may narinig akong mga sigaw galing sa loob ng butas. Mga sigaw na hindi tao. "Renan! Ano ang ginagawa mo?" Boses ni Tita Letty. Tumakbo siya sa kwarto ko. Nakita niya ang ginagawa ko. "Sinisira mo ang aming lagusan!" Sigaw niya at biglang nag-transform siya sa totoo niyang anyo. Lumukso siya papunta sa akin, pero handa ako. Binuhos ko sa kanya ang natitrang holy water at napasigaw siya ng malakas. "Hindi mo kami kayang talunin, Renan!" Sigaw niya. "Marami kami dito." Tama siya. Narinig ko na ang mga tunog mula sa labas. Mga yapak na patakbong papalapit sa bahay. Ang mga kapitbahay, ang mga aswang ay paparating na. Pero may naisip akong mas malaking plano. Tumakbo ako sa kusina at kunin ko ang malaking bote ng langis ng niyog. Bumalik ako sa sala at binuhos ko ang langis sa sahig, sa mga dingding at sa lahat ng makita ko. "Ano ang ginagawa mo?" Tanong ni Tita Letty habang nakatumba siya sa sahig dahil sa holy water. "Sinisira ko ang buong bahay," sagot ko. "Kasama ang lahat ng mga lagusan dito." Sinindihan ko ang kandila at tinatapon ko sa sahig na may langis. Agad na nagbagas ang apoy. Kumalat ito sa buong bahay kasama ang kisame kung nasaan ang butas. Habang umaapoy ang bahay, narinig ko ang mga sigaw mula sa bubong, mula sa mga butas, at mula sa mga aswang na nagsisipasukan sa bahay. "Hindi mo kami matatakasan!" Sigaw ni Tita Letty. Sumubok pa ring lumapit sa akin kahit nasusunog na ang paligid. Pero habang lumakas ang apoy, nakita kong nanghihina siya.
Ang pulang kindat sa mga mata niya ay unti-unting nawawala at ang mga kuko niya ay bumabalik sa normal. Ang lagusan, sabi niya, nanlalabo na ang mata. Nasira mo ang pingamumulan ng aming lakas. Kumalat ang apoy hanggang sa buong bahay. Nakita ko na ang mga kapitbahay na aswang ay nagsimula ring manghina. Ang mga pulang mata nila ay bumalik sa normal at ang mga matalas na ngipin ay bumalik din sa dating laki. Pero hindi pa tapos ang lahat. Tumakbo ako sa mga kalapit na bahay at ginawa ko ang parehong proseso. Binuhos ko ang langis at sinindihan ang mga butas sa kanilang mga bubong. Isa-isa, nasunog ang mga lagusan sa lahat ng mga bahay sa barangay Sanktuaryo. Sa umaga, nang mamatay na ang apoy, nakita ko na wala nang natitirang aswang sa lugar na iyon. Ang mga dating aswang ay bumalik sa pagiging tao, pero marami sa kanila ay namatay na sa proseso. Si Tita Letty ay wala nang makita. Tila nasunog siya kasama ng lagusan na pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Umalis ako sa Capiz ng araw na iyon. Bumalik ako sa Maynila, nagtrabaho ulit at sinubukan kong kalimutan ang lahat at muling ayusin ang buhay ko. Pero 3 buwan matapos ang nangyari sa Capiz, nakita ko sa balita na may mga nawawalang tao sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At sa mga interview ng mga nakaligtas, binanggit nila na may mga nakita silang mga butas sa bubong ng mga bahay kung nasaan sila bago sila na-kidnap. Na-realize ko na hindi lang sa Capiz meron pang mga aswang. May iba pa sa iba't ibang lugar. At isang gabi, habang nakahiga ako sa aking apartment sa Maynila, narinig ko ulit ang tunog sa bubong. Tumingala ako sa kisame ng kwarto ko. May nakita akong bagong butas. Maliit lang sa una, pero unti-unting lumalaki. At sa loob ng butas, nakita ko ang parehong pulang mga mata na nakita ko sa Capiz. Nagsimula na naman ang lahat. Wakas! Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa mga nilalang na ito. Pero alam ko na ang isang bagay, ang laban ay hindi pa tapos. At sa bawat lugar na pupuntahan ko, kailangan ko nang tingnan ang kisame. Dahil ang mga aswang, kahit saan ka man pumunta, laging may paraan para mahanap ka. At ang mga butas sa bubong, hindi lang sila para sa ventilation. Sila ay mga daan papunta sa aming mundo. At sa muli, bago natin tapusin ang kwento, huwag kalimutan na i-like ang video, mag-comment ng iyong mga karanasan, at i-share ito sa pamilya o kaibigan mo na mahilig sa misteryo. At mag-subscribe ka na rin sa channel para sa mga kwentong atin itatampok na paniguradong magpapatindig ng iyong mga balahibo. Sa muli, ito ang Salindilim, kung saan ang mga kwento ninyo ay ating isasalin sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig. Sila ay mga daan papunta sa aming mundo. At sa muli, bago natin tapusin ang kwento, huwag kalimutan na i-like ang video, mag-comment ng iyong mga karanasan, at i-share ito sa pamilya o kaibigan mo na mahilig sa misteryo. At mag-subscribe ka na rin sa channel para sa mga kwentong atin itatampok na paniguradong magpapatindig ng iyong mga balahibo. Sa muli, ito ang Salindilim, kung saan ang mga kwento ninyo ay ating
isasalin sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig.